Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I am going to share with you on how to file the third quarter sa BIR. Ang una nyong gagawin is pumunta lang sa Google Chrome and search for EBIR forms. Ayan. But if you already downloaded it to your laptop or kahit sa anong gadgets nyo, it's okay. Direct na lang po kayo dun sa mismong application. And kapag nandito na kayo sa page na to, itong nasa baba na to, meron dyan link, click here. Click nyo lang yan para mag-download kayo ng link ng EBIR forms. Ayan, so wait lang natin. Ayan na siya. I-click nyo lang yan para ma-install sa inyong mga laptop. Actually, may video ako nito dati. Pero ulitin ko na lang din para alam nyo. Ayan, isa-search na natin since na-download ko na siya sa laptop ko, EBIR forms. Wait lang natin kasi loading yan. And here we go. Nasa page na tayo kung saan mag-fill up na tayo. Lagay lang po natin dyan ng TIN number natin. Ayan. And guys, make sure lang po natin na tama yung mga nilalagay nating information sa documents na to. Para po hindi tayo magkaroon ng penalty. Ayan. So, sa RDO code, nasa inyong mga certificate po iyon. Makikita nyo po yon dito. Nasa taas na bahagi na inyong mga certificate. And kapag na-click nyo na yan, automatically lalabas dyan yung online selling. If online selling yung business nyo. And ayan, automatic na yan may lalabas dyan. And dito naman sa fill up, select nyo lang yung form na gagamitin nyo. Makikita nyo po yan doon sa certificate. And here, ang pipiliin natin is yung 2018 na may new sa dulo. Kasi yan yung bago. And kung parehas tayo ng nasa certificate, syempre ganyan din ang pipiliin nyo. Kung makikita nyo, yan yung na-file ko nung second quarter. Makikita nyo din yung sa inyo if meron na kayong na-file online or offline. And fill up. Okay nyo lang yan. Click OK. Then, sa next page naman, nandito na tayo. Sa number 1, 2024, syempre. Number 2, ang pipiliin natin syempre dyan is yung third. Kasi third quarter na tayo for this November. And then, dyan, meron na. Huwag nating lalagyan dyan. And number 5, 6, okay na yan. 7, dito naman is single proprietor. Kasi single proprietor lang naman ako. And dito sa number 8, pipiliin nyo, kung naka 8% po kayo, click nyo lang po yung 8%. Akin, i-click ko yung 8%. Then sa 9, 10, may automatically nakalagay na dyan na information. Wala na kayong babaguhin. And dito sa number 11, yung date of birth nyo, syempre nalagay natin yan. Sa number 12, okay na yan kasi automatically may email address nang nakalagay. Sa number 13, citizenship, syempre Filipino. Sa 14, wag nyo nang lagyan if hindi naman kayo foreigner. Tapos sa 15, no. And dito sa number 16, automatically magkiklik yung 8% kapag may naklik na kayo dun sa number 8. And ayan dito, wala na kayong papakialaman dyan. Sa background information on spouse naman, hindi nyo na rin yan papakialaman kasi kung meron silang business, magpa-file din sila ng sarili nila. So, no need to fill out that numbers. So, next tayo, ibaba lang natin, validate. And then, successful naman siya and click OK. Then, next page. Ayan. So, nandito na tayo sa next page. Sobrang dami mong makikita dyan. As in, sobrang dami. Pero, pupunta lang tayo doon sa for 8% IT rate. Kasi, yan lang naman yung atin. So, this quarter, guys, hindi kasi ako nagbenta. So, 0 talaga. As in, 0. Nag-stop kasi ako kasi nagpatayo kami nitong bagong building for my new physical shop. So, ayun. 0 lang ilalagay ko dito so wala akong babayaran. Pero guys, kung kayong magpa-file, sa number 48, ilalagay nyo lang po yung kinita nyo yung nung previous quarter.
And sa number 50 naman, ilagay nyo po dyan yung kinita nyo nitong third quarter. And para naman ma-check nyo kung magkano ang inyong babayaran, sa number 52, ilagay nyo po yung 250,000 at dyan nyo po malalaman kung may babayaran ba kayo o wala. It will appear sa number 54 kung magkano ang inyong babayaran. Ayan, kung makita nyo, wala akong babayaran kasi wala naman akong kinita. Ayan, so i-validate na natin. Click OK kasi successful naman. Check lang natin yung previews. Ayan. And i-submit na natin yan. Submit final copy. Ayan. Please ensure that you have internet. So, kapag nag-error yan guys, okay, click OK nyo lang po yan. Kapag nag-error yan, balik lang tayo dun sa previous page and then resubmit lang po natin. Yan, katulad niyan, nag-error siya. Click OK nyo lang. And scroll down. Submit final copy. Ayan, so loading. Antayin lang natin. And guys, makaka-receive din kayo ng email na nag-submit po kayo ng inyong third quarter sa BIR via EBIR forms. Ayan, successful. Submit successful. Click nyo lang yung OK. Then, pwede na kayong pumunta sa inyong email to check kung may na-receive kayong confirmation na nag-submit kayo ng third quarter sa EBIR form. And pwede din kayong bumalik sa first page para makita nyo na nandito na yung in-upload nyong third quarter, tsaka yung mga previous na final natin. Ayan, so makikita nyo may quarter 2, tsaka may quarter 3. Ayan lamang po. Thank you so much. And if you have more questions in mind, don't forget to comment down below. Huwag kayong mahihiya mag-iwan ng question para ako ay makapaggawa ng marami pang content dito sa YouTube channel ko. And if you want to watch more videos, don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi kang updated. Bye-bye! Hi guys! Welcome back again for another video. I'm sorry kung ngayon lang po ako nakapag-update at na-busy ang bakla. Ayan, for today's video, i-explain ko naman sa inyo or ituturo ko sa inyo paano mag-file ng second quarter or first quarter sale lang naman yun sa inyong BIR. Mas maigi po kung gagawin nyo ito is naka-online kayo, connected kayo sa Wi-Fi or may data po kayo. Pupunta po tayo ngayon sa Google. Ayan, explain ko na sa inyo. Punta kayo sa Google and i-search nyo lang po ang EBIR form. By the way, kung bago ka sa channel ko and gusto mo ng mga guide or online tutorial, please do not forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos natin. So, yan. Pagka-search nyo ng EBIR form sa Google, i-click nyo lang yung pinakaunang link na lalabas and i-download nyo po yung yan, nakikita nyo, yung click here. I-click nyo lang po yan para ma-download sa inyong mga device and i-install nyo po yan. Once na naka-installed na po yan, pupunta kayo sa mismong app na yan, yung EBIR forms, and mararoute po kayo sa page na ito. So, nakalagay po dyan, ilagay daw yung taxpayer identification number, yung TIN number nyo po. Ilagay nyo po yan dyan. And ang next naman po is yung RDO code. Yung RDO code, makikita nyo po yan sa taas nung COR. Yan, makikita nyo dyan, papakita ko sa inyo. Yan po yung RDO code. Next naman po is yung line of business. Ano ba yung line of business nyo? Makikita nyo din po yan sa COR nyo, sa may bandang baba. Sunod naman yung taxpayer's name, yung nakaregister po na pangalan doon sa TIN identification number. And fill upan nyo lang din po yung registered address, yung address ng business nyo. And ayan, kumpletuhin lang yung zip code, telephone number, email address. Lagay nyo lang po yan dyan.
And scroll down nyo lang sa may bandang baba, EBIR. Ipiliin nyo lang po yung form type na nakalagay sa inyong mga COR. Makikita nyo yan doon sa may second na linya, sa may form types. Example, yung akin, 1701Q, version na 2018, yun yung updated. Kung nakikita nyo na parehas din yung sa inyo, yun din ang piliin nyo. Then, marireroute po kayo dun sa next page, na mag-fill up na po kayo ng form na inyong napili or dun sa kaparehas nung nasa form types nyo. So, ayan, di ba nakikita nyo na yung quarterly income tax return. Diyan na kayo mag-fill up. Dito sa number 1, syempre, ang ginagawa natin ngayon is yung second quarter. So, i-click nyo po dyan yung second. Hindi nyo na kailangan i-update yung third, pati yung fourth. Yung sa number 5 naman, automatic na dapat yun na may lalabas na identification number ninyo. Kasi nilagay nyo na po yan dun sa first page. Sa number 7 naman, ang pipiliin nyo po is kung ano yung type ng inyong business. Sa akin, ang pinili ko po is sole proprietorship or sole proprietor. Dito naman sa number 8, piliin nyo po kung kayo ay naka 8% na IT rate. Yun po ang i-click nyo. Kasi usually, halos lahat naman siguro is naka 8% na. Number 11 naman, lagay nyo lang po yung date of birth ninyo. Yung sa, kung sino man yung naka-register sa TIN identification number na meron kayo. And second is yung sa email address, automatic meron na po yan. Sa number 13 naman, lagay natin dyan sa citizenship, syempre Filipino. Pero kung ikaw hindi Filipino, lagay mo na lang din kung anong uri ka ng tao. Char. Sa number 14, kung wala ka namang foreign tax number, wag mo nang ilagyan. And sa number 15, no pa rin. Sa number 16 naman, automatically magkiklik na yon dyan, daapat, kasi meron ka nang nilagay doon sa number 8. Sa number 17, hanggang dito sa may, basta dyan sa about sa may spouse, wag nyo na pong pakialaman kahit kayo ay may asawa, hayaan mo siya. Iba yung sa kanya. Okay, next na tayo. Scroll down mo na yan and i-click mo yung validate para ma-validate yung mga finil up natin. Kapag nag-successful, click nyo lang yung okay. Then, after mong maklik yung okay, click mo lang ulit yung edit. Then, click mo din yung next para mag-proceed na tayo sa next page. Marami kang makikita dito sa page na to pero hindi lahat kailangan mong lagyan. Kasi pupunta ka lang dun sa kung anong IT rate ang meron ka or type ng IT rate ang inyong BIR. So, since naka 8% ako, pupunta ako ngayon sa 8%. Para naman sa number 47, ilalagay mo dyan kung magkano ang kinita mo nitong second quarter. Ngayon, example lang yung nilagay ko Sa number 50 naman, ang ilalagay mo naman dyan is yung kinita mo nung last quarter. I mean, yung previous na kinita mo, previous quarter. Example, lalagay ko dito 100K. So, kung makikita nyo, sa may number 54, meron tayong babayaran na 20,000 for tax. Pero, kung makikita nyo sa number 52, meron dyan income tax rate na ibabawas natin, which is 250. Lagay nyo lang yung 250,000 para hindi kayo magkaroon ng tax. So, yan, pag nilagay nyo dyan, magiging 0 yan. So, wala tayong babayaran. So, kung isipin nyo guys, hindi talaga siya ganun ka-conflict. Nagpapa-conflict lang talaga yung mga nasa utak nyo. Yung mga question marks. Char. Kapag okay na, balik ka lang sa previous page, scroll down mo lang, click the prev, dyan nakalagay prev. Then, i-validate mo ulit. So, ayan, validation successful. Ngayon, i-click mo na yun yung submit. Click mo lang yung okay. Wait mo lang yung confirmation.
Pag nagkaroon ng error, balik ka lang ulit dun sa page, isubmit mo ulit. Then, kapag nasubmit mo na yan, may marireceive kang confirmation, punta ka sa email mo, may marireceive ka dyan kagaya nito, and, ayun na, okay na. Tapos na, char. Ayan, kung gusto nyo pa ng more videos, comment lang kayo sa comment section para gumawa ko ng tutorial, okay? And, by the way, yung sa sworn declaration, i-upload ko din sa next video natin, okay? If you have more questions, don't forget to comment down below. And don't forget to subscribe to my YouTube channel, please, para naman go na to. Bye-bye! Hi guys! Welcome back again for another video. I'm sorry kung ngayon lang po ako nakapag-update at na-busy ang bakla. Ayan, for today's video, i-explain ko naman sa inyo or ituturo ko sa inyo paano mag-file ng second quarter or first quarter sale lang naman yun sa ng inyong BIR. Mas maigi po kung gagawin nyo ito is naka-online kayo, connected kayo sa Wi-Fi or may data po kayo. Pupunta po tayo ngayon sa Google. Ayan, explain ko na sa inyo. Punta kayo sa Google and i-search nyo lang po ang EBIR form. By the way, kung bago ka sa channel ko and gusto mo ng mga guide or online tutorial, please do not forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos natin. So, yan. Pagka-search nyo ng EBIR form sa Google, i-click nyo lang yung pinakaunang link na lalabas. And, i-download nyo po yung, yan, nakikita nyo, yung click here. I-click nyo lang po yan para ma-download sa inyong mga device and i-install nyo po yan. Once na naka-installed na po yan, pupunta kayo sa mismong app na yan, yung EBIR forms. And mara-route po kayo sa page na ito. So, nakalagay po dyan, ilagay daw yung taxpayer identification number. Yung TIN number nyo po. Ilagay nyo po yan dyan. And ang next naman po is yung RDO code. Yung RDO code, makikita nyo po yan sa taas nung COR. Yan, makikita nyo dyan, papakita ko sa inyo. Yan po yung RDO code. Next naman po is yung line of business. Ano ba yung line of business nyo? Makikita nyo din po yan sa COR nyo, sa may bandang baba. Sunod naman yung taxpayer's name, yung nakaregister po na pangalan dun sa TIN identification number. And fill upan nyo lang din po yung registered address, yung address ng business nyo. And ayan, kumpletuhin lang yung zip code, telephone number, email address. Lagay nyo lang po yan dyan. And scroll down nyo lang sa may bandang baba, EBIR. Ipiliin nyo lang po yung form type na nakalagay sa inyong mga COR. Makikita nyo yan doon sa may second na linya, sa may form types. Example, yung akin, 1701Q. Version na 2018, yun yung updated. Kung nakikita nyo na parehas din yung sa inyo, yun din ang piliin nyo. Then, marireroute po kayo dun sa next page na mag-fill up na po kayo ng form na inyong napili or dun sa kaparehas nung nasa form types nyo. So, ayan, di ba nakikita nyo na yung quarterly income tax return. Diyan na kayo mag-fill up. Dito sa number 1, syempre, ang ginagawa natin ngayon is yung second quarter. So, i-click nyo po dyan yung second. Hindi nyo na kailangan i-update yung third, pati yung fourth. Yung sa number 5 naman, automatic na dapat yun na may lalabas na identification number ninyo. Kasi nilagay nyo na po yan dun sa first page. Sa number 7 naman, ang pipiliin nyo po is kung ano yung type ng inyong business. Sa akin, ang pinili ko po is sole proprietorship or sole proprietor. Dito naman sa number 8, piliin nyo po kung kayo ay naka 8% na IT rate.
yun po ang i-click nyo. Kasi usually, halos lahat naman siguro is naka 8% na. Number 11 naman, lagay nyo lang po yung date of birth ninyo. Yung sa, kung sino man yung nakaregister sa TIN identification number na meron kayo. And second is yung sa email address, automatic meron na po yan. Sa number 13 naman, lagay natin dyan sa citizenship, syempre Filipino. Pero kung ikaw hindi Filipino, lagay mo na lang din kung anong uri ka ng tao. Char. Sa number 14, kung wala ka namang foreign tax number, wag mo nang ilagyan. And sa number 15, no pa rin. Sa number 16 naman, automatically magkiklik na yon dyan, daapat, kasi meron ka nang nilagay dun sa number 8. Sa number 17, hanggang dito sa may, basta dyan sa about sa may spouse, wag nyo na pong pakialaman kahit kayo ay may asawa, hayaan mo siya. Iba yung sa kanya. Okay, next na tayo. Scroll down mo na yan and i-click mo yung validate para ma-validate yung mga fill up natin. Kapag nag-successful, click nyo lang yung okay. Then, after mo maklik yung okay, click mo lang ulit yung edit. Then, click mo din yung next para mag-proceed na tayo sa next page. Marami kang makikita dito sa page na to pero hindi lahat kailangan mong lagyan. Kasi pupunta ka lang dun sa kung anong IT rate ang meron ka or type ng IT rate ang inyong BIR. So, since naka 8% ako, pupunta ako ngayon sa 8%. Para naman sa number 47, ilalagay mo dyan kung magkano ang kinita mo nitong second quarter. Ngayon, example lang yung nilagay ko Sa number 50 naman, ang ilalagay mo naman dyan is yung kinita mo nung last quarter. I mean, yung previous na kinita mo, previous quarter. Example, lalagay ko dito 100K. So, kung makikita nyo, sa may number 54, meron tayong babayaran na 20,000 for tax. Pero, kung makikita nyo sa number 52, meron dyan income tax rate na ibabawas natin, which is 250. Lagay nyo lang yung 250,000 para hindi kayo magkaroon ng tax. So, yan, pag nilagay nyo dyan, magiging 0 yan. So, wala tayong babayaran. So, kung isipin nyo guys, hindi talaga siya ganun ka-conflict. Nagpapa-conflict lang talaga yung mga nasa utak nyo. Yung mga question marks. Char. Kapag okay na, balik ka lang sa previous page, scroll down mo lang, click the prev dyan, nakalagay prev. Then, i-validate mo ulit. So, ayan, validation successful. Ngayon, i-click mo na yun yung submit. Click mo lang yung okay. Wait mo lang yung confirmation. Pag nagkaroon ng error, balik ka lang ulit dun sa page, i-submit mo ulit. Then, kapag na-submit mo na yan, may marireceive kang confirmation, punta ka sa email mo, may marireceive ka dyan kagaya nito, and, ayun na, okay na. Tapos na, char. Ayan, kung gusto nyo pa ng more videos, comment lang kayo sa comment section para gumawa ko ng tutorial, okay? And, by the way, yung sa sworn declaration, i-upload ko din sa next video natin. Okay? If you have more questions, don't forget to comment down below. And don't forget to subscribe to my YouTube channel, please, para naman go na to. Bye-bye! Hi guys! Welcome back again for another video. I'm sorry kung ngayon lang po ako nakapag-update at na-busy ang bakla. Ayan, for today's video, i-explain ko naman sa inyo or ituturo ko sa inyo paano mag-file ng second quarter or first quarter sale lang naman yun sa ng inyong BIR. Mas maigi po kung gagawin nyo ito is naka-online kayo, connected kayo sa Wi-Fi or may data po kayo. Pupunta po tayo ngayon sa Google. Ayan, explain ko na sa inyo. Punta kayo sa Google and i-search nyo lang po ang EBIR form. By the way, kung bago ka sa channel ko and gusto mo ng mga guide or online tutorial, please
Do not forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos natin. So yan, pagka-search nyo ng EBIR form sa Google, i-click nyo lang yung pinakaunang link na lalabas and i-download nyo po yung yan, nakikita nyo, yung click here. I-click nyo lang po yan para ma-download sa inyong mga device and i-install nyo po yan. Once na naka-installed na po yan, pupunta kayo sa mismong app na yan, yung EBIR forms, and mararoute po kayo sa page na ito. So, nakalagay po dyan, ilagay daw yung taxpayer identification number, yung TIN number nyo po. Ilagay nyo po yan dyan. And ang next naman po is yung RDO code. Yung RDO code, makikita nyo po yan sa taas nung COR. Yan, makikita nyo dyan, papakita ko sa inyo. Yan po yung RDO code. Next naman po is yung line of business. Ano ba yung line of business nyo? Makikita nyo din po yan sa COR nyo, sa may bandang baba. Sunod naman yung taxpayer's name, yung nakaregister po na pangalan dun sa TIN identification number. And fill upan nyo lang din po yung registered address, yung address ng business nyo. And ayan, kumpletuhin lang yung zip code, telephone number, email address. Lagay nyo lang po yan dyan. And scroll down nyo lang sa may bandang baba, EBIR. Ipiliin nyo lang po yung form type na nakalagay sa inyong mga COR. Makikita nyo yan doon sa may second na linya, sa may form types. Example, yung akin, 1701Q, version na 2018, yun yung updated. Kung nakikita nyo na parehas din yung sa inyo, yun din ang piliin nyo. Then, marireroute po kayo dun sa next page, na mag-fill up na po kayo ng form na inyong napili, or dun sa kaparehas nung nasa form types nyo. So, ayan, di ba nakikita nyo na yung quarterly income tax return. Diyan na kayo mag-fill up. Dito sa number 1, syempre, ang ginagawa natin ngayon is yung second quarter. So, i-click nyo po dyan yung second. Di nyo na kailangan i-update yung third, pati yung fourth. Yung sa number 5 naman, automatic na dapat yun na may lalabas na identification number ninyo. Kasi nilagay nyo na po yan dun sa first page. Sa number 7 naman, ang pipiliin nyo po is kung ano yung type ng inyong business. Sa akin, ang pinili ko po is sole proprietorship or sole proprietor. Dito naman sa number 8, piliin nyo po kung kayo ay naka 8% na IT rate. Yun po ang i-click nyo. Kasi usually, halos lahat naman siguro is naka 8% na. Number 11 naman, lagay nyo lang po yung date of birth ninyo. Yung sa, kung sino man yung nakaregister sa TIN identification number na meron kayo. And second is yung sa email address, automatic meron na po yan. Sa number 13 naman, lagay natin dyan sa citizenship, syempre Filipino. Pero kung ikaw hindi Filipino, lagay mo na lang din kung anong uri ka ng tao. Char. Sa number 14, kung wala ka namang foreign tax number, wag mo nang ilagyan. And sa number 15, no pa rin. Sa number 16 naman, automatically mag-click na yon dyan, daapat, kasi meron kang nang nilagay dun sa number 8. Sa number 17, hanggang dito sa may, basta dyan sa about sa may spouse, wag nyo na pong pakialaman kahit kayo ay may asawa, hayaan mo siya. Iba yung sa kanya. Okay, next na tayo. Scroll down mo na yan and i-click mo yung validate para ma-validate yung mga finil up natin. Kapag nag-successful, click nyo lang yung OK. Then, after mo maklik yung OK, click mo lang ulit yung edit. Then, click mo din yung next para mag-proceed na tayo sa next page. Marami kang makikita dito sa page na to pero hindi lahat kailangan mong lagyan. Kasi pupunta ka lang dun sa kung anong IT rate ang meron ka.
or type ng IT rate ang inyong BIR. So, since naka 8% ako, pupunta ako ngayon sa 8%. Para naman sa number 47, ilalagay mo dyan kung magkano ang kinita mo nitong second quarter. Ngayon, example lang yung nilagay ko Sa number 50 naman, ang ilalagay mo naman dyan is yung kinita mo nung last quarter. I mean, yung previous na kinita mo, previous quarter. Example, lalagay ko dito 100K. So, kung makikita nyo, sa may number 54, meron tayong babayaran na 20,000 for tax. Pero, kung makikita nyo sa number 52, meron dyan income tax rate na ibabawas natin, which is 250. Lagay nyo lang yung 250,000 para hindi kayo magkaroon ng tax. So, yan, pag nilagay nyo dyan, magiging 0 yan. So, wala tayong babayaran. So, kung isipin nyo guys, hindi talaga siya ganun ka-conflict. Nagpapa-conflict lang talaga yung mga nasa utak nyo. Yung mga question marks. Char. Kapag okay na, balik ka lang sa previous page, scroll down mo lang, click the prev, dyan nakalagay prev. Then, i-validate mo ulit. So, ayan, validation successful. Ngayon, i-click mo na yun yung submit. Click mo lang yung okay. Wait mo lang yung confirmation. Pag nagkaroon ng error, balik ka lang ulit dun sa page, i-submit mo ulit. Then, kapag na-submit mo na yan, may marireceive kang confirmation, punta ka sa email mo, may marireceive ka dyan kagaya nito, and, ayun na, okay na. Tapos na, char. Ayan, kung gusto nyo pa ng more videos, comment lang kayo sa comment section para gumawa ko ng tutorial, okay? And, by the way, yung sa sworn declaration, i-upload ko din sa next video natin, okay? If you have more questions, don't forget to comment down below. And don't forget to subscribe to my YouTube channel, please, para naman go na to. Bye-bye! Hi guys! Welcome back again for another video. I'm sorry kung ngayon lang po ako nakapag-update at na-busy ang bakla. Ayan, for today's video, i-explain ko naman sa inyo or ituturo ko sa inyo paano mag-file ng second quarter or first quarter sale lang naman yun ng inyong BIR. Mas maigi po kung gagawin nyo ito is naka-online kayo, connected kayo sa wifi or may data po kayo. Pero, kung na-download nyo na yung EBIR forms na website, okay lang po kahit naka-offline kayo. Pero kung wala pa kayo nun sa inyong mga device, kailangan nyo pong naka-online syempre. Kasi pupunta po tayo ngayon sa Google. Ayan, explain ko na sa inyo. Punta kayo sa Google and i-search nyo lang po ang EBIR form. By the way, kung bago ka sa channel ko and gusto mo ng mga guide or online tutorial, please do not forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos natin. So, yan. Pagka-search nyo ng EBIR form sa Google, i-click nyo lang yung pinakaunang link na lalabas and i-download nyo po yung yan, nakikita nyo, yung click here. I-click nyo lang po yan para ma-download sa inyong mga device and i-install nyo po yan. Once na naka-installed na po yan, pupunta kayo sa mismong app na yan, yung EBIR forms, and mararoute po kayo sa page na ito. So, nakalagay po dyan, ilagay daw yung taxpayer identification number, yung TIN number nyo po. Ilagay nyo po yan dyan. And ang next naman po is yung RDO code. Yung RDO code, makikita nyo po yan sa taas nung COR. Yan, makikita nyo dyan, papakita ko sa inyo. Yan po yung RDO code. Next naman po is yung line of business. Ano ba yung line of business nyo? Makikita nyo din po yan sa COR nyo, sa may bandang baba. Sunod naman yung tax
taxpayer's name, yung nakaregister po na pangalan dun sa TIN identification number. And fill upan nyo lang din po yung registered address, yung address ng business nyo. And ayan, kumpletuhin lang yung zip code, telephone number, email address. Lagay nyo lang po yan dyan. And scroll down nyo lang sa may bandang baba, EBIR. Ipiliin nyo lang po yung form type na nakalagay sa inyong mga COR. Makikita nyo yan doon sa may second na linya, sa may form types. Example, yung akin, 1701Q, version na 2018, yun yung updated. Kung nakikita nyo na parehas din yung sa inyo, yun din ang piliin nyo. Then, marireroute po kayo dun sa next page na mag-fill up na po kayo ng form na inyong napili or dun sa kaparehas nung nasa form types nyo. So, ayan, di ba nakikita nyo na yung quarterly income tax return. Diyan na kayo mag-fill up. Dito sa number 1, syempre, ang ginagawa natin ngayon is yung second quarter. So, i-click nyo po dyan yung second. Hindi nyo na kailangan i-update yung third, pati yung fourth. Yung sa number 5 naman, automatic na dapat yun na may lalabas na identification number ninyo. Kasi nilagay nyo na po yan dun sa first page. Sa number 7 naman, ang pipiliin nyo po is kung ano yung type ng inyong business. Sa akin, ang pinili ko po is sole proprietorship or sole proprietor. Dito naman sa number 8, piliin nyo po kung kayo ay naka 8% na IT rate. Yun po ang i-click nyo. Kasi usually, halos lahat naman siguro is naka 8% na. Pero depende pa rin yun kung ano yung type ng IT rate mo. Yung number 9 and 10, hindi nyo na po kailangan i-update yan. Sa number 11 naman, lagay nyo lang po yung date of birth ninyo. Yung sa, kung sino man yung nakaregister sa TIN identification number na meron kayo. And second is yung sa email address, automatic meron na po yan. Sa number 13 naman, lagay natin dyan sa citizenship, syempre Filipino. Pero kung ikaw hindi Filipino, lagay mo na lang din kung anong uri ka ng tao, char. Sa number 14, kung wala ka namang foreign tax number, wag mo nang ilagyan. And sa number 15, no pa rin. Sa number 16 naman, automatically magkiklik na yon dyan, daapat, kasi meron ka nang nilagay dun sa number 8. Kapag kiniklik mo po kasi yung banda sa number 8, automatic na siya sa number 16 nag-update. Sa number 17 naman, dun sa may spouse information, kahit may asawa ka, wag mong pakialaman, ha? Sa number 17, hanggang dito sa may, basta dyan sa about sa may spouse, wag nyo na pong pakialaman kahit kayo ay may asawa, hayaan mo siya. Iba yung sa kanya. Okay, next na tayo. Scroll down mo na yan and i-click mo yung validate para ma-validate yung mga fill up natin. Kapag nag-successful, click nyo lang yung OK. Then, after mo maklik yung OK, click mo lang ulit yung edit. Then, click mo din yung next para mag-proceed na tayo sa next page. Marami kang makikita dito sa page na to pero hindi lahat kailangan mong lagyan. Kasi pupunta ka lang dun sa kung anong IT rate ang meron ka or type ng IT rate ang inyong BIR. So, since naka 8% ako, pupunta ako ngayon sa 8%. Para naman sa number 47, ilalagay mo dyan kung magkano ang kinita mo nitong second quarter. Ngayon, example lang yung nilagay ko Sa number 50 naman, ang ilalagay mo naman dyan is yung kinita mo nung last quarter. I mean, yung previous na kinita mo, previous quarter. Example, lalagay ko dito 100K. So, kung makikita nyo, sa may number 54, meron tayong babayaran na 20,000 for tax. Pero, kung makikita nyo sa number 52, meron dyan income tax rate na ibabawas natin, which is 250.
Lagay nyo lang yung 250,000 para hindi kayo magkaroon ng tax. So, yan, pag nilagay nyo dyan, magiging 0 yan. So, wala tayong babayaran. So, kung isipin nyo guys, hindi talaga siya ganun ka-conflict. Nagpapa-conflict lang talaga yung mga nasa utak nyo. Yung mga question marks. Char. Kapag okay na, balik ka lang sa previous page, scroll down mo lang, click the prev, dyan nakalagay prev. Then, i-validate mo ulit. So, ayan, validation successful. Ngayon, i-click mo na yun yung submit. Click mo lang yung okay. Wait mo lang yung confirmation. Pag nagkaroon ng error, balik ka lang ulit dun sa page, i-submit mo ulit. Then, kapag na-submit mo na yan, may marireceive kang confirmation, punta ka sa email mo, may marireceive ka dyan kagaya nito. And, ayun na, okay na. Tapos na, char. Ayan, kung gusto nyo pa ng more videos, comment lang kayo sa comment section para gumawa ko ng tutorial, okay? And, by the way, yung sa sworn declaration, i-upload ko din sa next video natin, okay? If you have more questions, don't forget to comment down below. And don't forget to subscribe to my YouTube channel, please, para naman go na to. Bye-bye! Hi guys! Welcome back again for another video. I'm sorry kung ngayon lang po ako nakapag-update at na-busy ang bakla. Ayan, for today's video, i-explain ko naman sa inyo or ituturo ko sa inyo paano mag-file ng second quarter or first quarter sale lang naman yun ng inyong BIR. Mas maigi po kung gagawin nyo ito is naka-online kayo, connected kayo sa wifi or may data po kayo. Pero, kung na-download nyo na yung EBIR forms na website, okay lang po kahit naka-offline kayo. Pero kung wala pa kayo nun sa inyong mga device, kailangan nyo pong naka-online syempre. Kasi pupunta po tayo ngayon sa Google. Ayan, explain ko na sa inyo. Punta kayo sa Google and i-search nyo lang po ang EBIR form. By the way, kung bago ka sa channel ko and gusto mo ng mga guide or online tutorial, please do not forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos natin. So, yan. Pagka-search nyo ng EBIR form sa Google, i-click nyo lang yung pinakaunang link na lalabas and i-download nyo po yung yan, nakikita nyo, yung click here. I-click nyo lang po yan para ma-download sa inyong mga device and i-install nyo po yan. Once na naka-installed na po yan, pupunta kayo sa mismong app na yan, yung EBIR forms, and mararoute po kayo sa page na ito. So, nakalagay po dyan, ilagay daw yung taxpayer identification number, yung TIN number nyo po. Ilagay nyo po yan dyan. And ang next naman po is yung RDO code. Yung RDO code, makikita nyo po yan sa taas nung COR. Yan, makikita nyo dyan, papakita ko sa inyo. Yan po yung RDO code. Next naman po is yung line of business. Ano ba yung line of business nyo? Makikita nyo din po yan sa COR nyo, sa may bandang baba. Sunod naman yung taxpayer's name, yung nakaregister po na pangalan dun sa TIN identification number. And fill upan nyo lang din po yung registered address, yung address ng business nyo. And ayan, kumpletuhin lang yung zip code, telephone number, email address. Lagay nyo lang po yan dyan. And scroll down nyo lang sa may bandang baba, EBIR. Ipiliin nyo lang po yung form type na nakalagay sa inyong mga COR. Makikita nyo yan doon sa may second na linya, sa may form types. Example, yung akin, 1701Q, version na 2018, yun yung updated. Kung nakikita nyo na parehas din yung sa inyo, yun din ang piliin nyo. Then, marireroute po kayo dun sa next page, na magpi-fill up na po kayo ng form.
na inyong napili or doon sa kaparehas nung nasa form types nyo. So, ayan, di ba nakikita nyo na yung quarterly income tax return. Diyan na kayo mag-fill up. Dito sa number 1, syempre, ang ginagawa natin ngayon is yung second quarter. So, i-click nyo po dyan yung second. Di nyo na kailangan i-update yung third, pati yung fourth. Yung sa number 5 naman, automatic na dapat yun na may lalabas na identification number ninyo. Kasi nilagay nyo na po yan dun sa first page. Sa number 7 naman, ang pipiliin nyo po is kung ano yung type ng inyong business. Sa akin, ang pinili ko po is sole proprietorship or sole proprietor. Dito naman sa number 8, piliin nyo po kung kayo ay naka 8% na IT rate. Yun po ang i-click nyo. Kasi usually, halos lahat naman siguro is naka 8% na. Pero depende pa rin yun kung ano yung type ng IT rate mo. Yung number 9 and 10, hindi nyo na po kailangan i-update yan. Sa number 11 naman, lagay nyo lang po yung date of birth ninyo. Yung sa, kung sino man yung nakaregister sa TIN identification number na meron kayo. And second is yung sa email address, automatic meron na po yan. Sa number 13 naman, lagay natin dyan sa citizenship, syempre Filipino. Pero kung ikaw hindi Filipino, lagay mo na lang din kung anong uri ka ng tao, char. Sa number 14, kung wala ka namang foreign tax number, wag mo nang ilagyan. And sa number 15, no pa rin. Sa number 16 naman, automatically magkiklik na yon dyan, daapat, kasi meron ka nang nilagay dun sa number 8. Kapag kiniklik mo po kasi yung banda sa number 8, automatic na siya sa number 16 nag-update. Sa number 17 naman, dun sa may spouse information, kahit may asawa ka, wag mong pakialaman, ha? Sa number 17, hanggang dito sa may basta dyan sa about sa may spouse, wag nyo na pong pakialaman kahit kayo ay may asawa, hayaan mo siya. Iba yung sa kanya. Okay, next na tayo. Scroll down mo na yan and i-click mo yung validate para ma-validate yung mga finil up natin. Kapag nag-successful, click nyo lang yung okay. Then, after mo maklik yung okay, click mo lang ulit yung edit. Then, click mo din yung next para mag-proceed na tayo sa next page. Marami kang makikita dito sa page na to, pero hindi lahat kailangan mong lagyan. Kasi, pupunta ka lang dun sa kung anong IT rate ang meron ka or type ng IT rate ang inyong BIR. So, since naka 8% ako, pupunta ako ngayon sa 8%. Para naman sa number 47, ilalagay mo dyan kung magkano ang kinita mo nitong second quarter. Ngayon, example lang yung nilagay ko Sa number 50 naman, ang ilalagay mo naman dyan is yung kinita mo nung last quarter. I mean, yung previous na kinita mo, previous quarter. Example, lalagay ko dito 100K. So, kung makikita nyo, sa may number 54, meron tayong babayaran na 20,000 for tax. Pero, kung makikita nyo sa number 52, meron dyan income tax rate na ibabawas natin, which is 250. Lagay nyo lang yung 250,000 para hindi kayo magkaroon ng tax. So, yan, pag nilagay nyo dyan, magiging 0 yan. So, wala tayong babayaran. So, kung isipin nyo guys, hindi talaga siya ganun ka-conflict. Nagpapa-conflict lang talaga yung mga nasa utak nyo. Yung mga question marks. Char. Kapag okay na, balik ka lang sa previous page, scroll down mo lang, click the prev, dyan nakalagay prev. Then, i-validate mo ulit. So, ayan, validation successful. Ngayon, i-click mo na yun yung submit. Click mo lang yung okay. Wait mo lang yung confirmation. Pag nagkaroon ng error, balik ka lang ulit dun sa page, i-submit mo ulit. Then, kapag na-submit mo na yan, may marireceive kang confirmation, punta ka sa email mo,
may marireceive ka dyan kagaya nito. And, ayun na. Okay na. Tapos na. Char. Ayan. Kung gusto nyo pa ng more videos, comment lang kayo sa comment section para gumawa ko ng tutorial, okay? And, by the way, yung sa sworn declaration, i-upload ko din sa next video natin, okay? If you have more questions, don't forget to comment down below. And don't forget to subscribe to my YouTube channel, please, para naman go na to. Bye-bye! Hi guys! Welcome back again for another video. I'm sorry kung ngayon lang po ako nakapag-update at na-busy ang bakla. Ayan, for today's video, i-explain ko naman sa inyo or ituturo ko sa inyo paano mag-file ng second quarter or first quarter sale lang naman yun ng inyong BIR. Mas maigi po kung gagawin nyo ito is naka-online kayo, connected kayo sa wifi or may data po kayo. Pero, kung na-download nyo na yung EBIR forms na website, okay lang po kahit naka-offline kayo. Pero kung wala pa kayo nun sa inyong mga device, kailangan nyo pong naka-online syempre. Kasi pupunta po tayo ngayon sa Google. Ayan, explain ko na sa inyo. Punta kayo sa Google and i-search nyo lang po ang EBIR form. By the way, kung bago ka sa channel ko and gusto mo ng mga guide or online tutorial, please do not forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos natin. So, yan. Pagka-search nyo ng EBIR form sa Google, i-click nyo lang yung pinakaunang link na lalabas and i-download nyo po yung yan, nakikita nyo, yung click here. I-click nyo lang po yan para ma-download sa inyong mga device and i-install nyo po yan. Once na naka-installed na po yan, pupunta kayo sa mismong app na yan, yung EBIR forms, and mararoute po kayo sa page na ito. So, nakalagay po dyan, ilagay daw yung taxpayer identification number, yung TIN number nyo po. Ilagay nyo po yan dyan. And ang next naman po is yung RDO code. Yung RDO code, makikita nyo po yan sa taas nung COR. Yan, nakikita nyo dyan, papakita ko sa inyo. Yan po yung RDO code. Next naman po is yung line of business. Ano ba yung line of business nyo? Makikita nyo din po yan sa COR nyo, sa may bandang baba. Sunod naman yung taxpayer's name, yung nakaregister po na pangalan dun sa TIN identification number. And fill upan nyo lang din po yung registered address, yung address ng business nyo. And ayan, kumpletuhin lang yung zip code, telephone number, email address. Lagay nyo lang po yan dyan. And scroll down nyo lang sa may bandang baba, EBIR. Ipiliin nyo lang po yung form type na nakalagay sa inyong mga COR. Makikita nyo yan doon sa may second na linya, sa may form types. Example, yung akin, 1701Q, version na 2018, yun yung updated. Kung nakikita nyo na parehas din yung sa inyo, yun din ang piliin nyo. Then, marireroute po kayo dun sa next page, na mag-fill up na po kayo ng form na inyong napili or dun sa kaparehas nung nasa form types nyo. So, ayan, di ba nakikita nyo na yung quarterly income tax return. Diyan na kayo mag-fill up. Dito sa number 1, syempre, ang ginagawa natin ngayon is yung second quarter. So, i-click nyo po dyan yung second. Di nyo na kailangan i-update yung third, pati yung fourth. Yung sa number 5 naman, automatic na dapat yun na may lalabas na identification number ninyo. Kasi nilagay nyo na po yan dun sa first page. Sa number 7 naman, ang pipiliin nyo po is kung ano yung type ng inyong business. Sa akin, ang pinili ko po is sole proprietorship or sole proprietor. Dito naman sa number 8,
piliin nyo po kung kayo ay naka 8% na IT rate. Yun po ang i-click nyo. Kasi usually, halos lahat naman siguro is naka 8% na. Pero depende pa rin yun kung ano yung type ng IT rate mo. Yung number 9 and 10, hindi nyo na po kailangan i-update yan. Sa number 11 naman, lagay nyo lang po yung date of birth ninyo. Yung sa, kung sino man yung nakaregister sa TIN identification number na meron kayo. And second is yung sa email address, automatic meron na po yan. Sa number 13 naman, lagay natin dyan sa citizenship, syempre Filipino. Pero kung ikaw hindi Filipino, lagay mo na lang din kung anong uri ka ng tao, char. Sa number 14, kung wala ka namang foreign tax number, wag mo nang ilagyan. And sa number 15, no pa rin. Sa number 16 naman, automatically magkiklik na yon dyan, daapat, kasi meron ka nang nilagay dun sa number 8. Kapag kiniklik mo po kasi yung banda sa number 8, automatic na siya sa number 16 nag-update. Sa number 17 naman, dun sa may spouse information, kahit may asawa ka, wag mong pakialaman, ha? Sa number 17, hanggang dito sa may, basta dyan sa about sa may spouse, wag nyo na pong pakialaman kahit kayo ay may asawa, hayaan mo siya. Iba yung sa kanya. Okay, next na tayo. Scroll down mo na yan and i-click mo yung validate para ma-validate yung mga fill up natin. Kapag nag-successful, click nyo lang yung okay. Then, after mo maklik yung okay, click mo lang ulit yung edit. Then, click mo din yung next para mag-proceed na tayo sa next page. Marami kang makikita dito sa page na to, pero hindi lahat kailangan mong lagyan. Kasi, pupunta ka lang dun sa kung anong IT rate ang meron ka or type ng IT rate ang inyong BIR. So, since naka 8% ako, pupunta ako ngayon sa 8%. Para naman sa number 47, ilalagay mo dyan kung magkano ang kinita mo nitong second quarter. Ngayon, example lang yung nilagay ko Sa number 50 naman, ang ilalagay mo naman dyan is yung kinita mo nung last quarter. I mean, yung previous na kinita mo, previous quarter. Example, lalagay ko dito 100K. So, kung makikita nyo, sa may number 54, meron tayong babayaran na 20,000 for tax. Pero, kung makikita nyo sa number 52, meron dyan income tax rate na ibabawas natin, which is 250. Lagay nyo lang yung 250,000 para hindi kayo magkaroon ng tax. So, yan, pag nilagay nyo dyan, magiging 0 yan. So, wala tayong babayaran. So, kung isipin nyo guys, hindi talaga siya ganun ka-conflict. Nagpapa-conflict lang talaga yung mga nasa utak nyo. Yung mga question marks. Char. Kapag okay na, balik ka lang sa previous page, scroll down mo lang, click the prev, dyan nakalagay prev. Then, i-validate mo ulit. So, ayan, validation successful. Ngayon, i-click mo na yun yung submit. Click mo lang yung okay. Wait mo lang yung confirmation. Pag nagkaroon ng error, balik ka lang ulit dun sa page, i-submit mo ulit. Then, kapag na-submit mo na yan, may marireceive kang confirmation, punta ka sa email mo, may marireceive ka dyan kagaya nito. And, ayun na, okay na. Tapos na, char. Ayan, kung gusto nyo pa ng more videos, comment lang kayo sa comment section para gumawa ko ng tutorial, okay? And, by the way, yung sa sworn declaration, i-upload ko din sa next video natin, okay? If you have more questions, don't forget to comment down below. And don't forget to subscribe to my YouTube channel, please, para naman go na to. Bye-bye! Hi guys! Welcome back again for another video. I'm sorry kung ngayon lang po ako nakapag-update at na-busy ang bakla. Ayan, for today's video, i-explain ko naman sa inyo or ituturo ko sa inyo paano mag-file ng second quarter or first quarter sale lang naman yun
ng inyong BIR. Mas maigi po kung gagawin nyo ito is naka-online kayo, connected kayo sa Wi-Fi or may data po kayo. Pero, kung na-download nyo na yung EBIR forms na website, okay lang po kahit naka-offline kayo. Pero kung wala pa kayo nun sa inyong mga device, kailangan nyo pong naka-online syempre. Kasi pupunta po tayo ngayon sa Google, ayan.